Terence "Pad" Crawford nagdedemand ng catchweight laban kay Errol Spence. Totoo nga ba ito mga tol? Ayon nga po sa pinapakalat ni Canelo Lesnar sa Twitter. Sabi niya rito, negotiation between Terence Crawford and Errol Spence Jr. have halted due to a disagreement on the weight stipulation. Crawford team has proposed a 148 pounds catchweight limit with a 10 pounds rehydration clause. Naganap tayo ng kumpirmasyon tungkol dyan mga tol pero wala tayong makita. Sabi nga ng isang fans mga tol, if is this true, very smart and calculated move by Bud and his team. He's making Spence agree to all his term, and if he doesn't, Bud gets what he really wants, and that's the winner of Canelo versus Charlo. So hindi na daw interesado yung mga fans ngayon na maglaban pa si Spence at Crawford. So isang matalinong hakbang araw ito para kay Crawford kung totoo. Sabi pa ng isang fans, but he wants to fight Canelo at higher weight. So bakit daw magdedemand ang kampo ni Crawford ng 148 pounds kung binabalak din niya umakyat sa 168 pounds? So parang sinasabi dito mga tol na gumagawa na lang ng dahilan ang kampo ni Crawford para lang hindi matuloy ang rematch kay Spence. So may punto yung fans dito mga tol na bakit ka magdedemand ng 148 pounds kung gusto mo naman umakyat sa 168 pounds. Kaya abangan natin mga tol kung tunay ang chismis na kumakalat dito sa internet. Kung sakaling ipagpilitan ni Crawford ang 148 pounds, sigurado mga tol na hindi napapayag si Errol Spence. Alam naman natin na hirap na siya sa 147 pounds dahil matagal na siyang lumalaban sa division na yan. Mula pa nung nagsimula sa boxing, lumaban na yan sa 147. May lumalabas nga na balita ngayon mga tol kung hindi daw mangyari ang rematch. Posible daw makalaban ni Errol Spence itong si Sebastian Fundora. Sinabi nga po dati ni Sebastian Fundora na iwe-welcome niya agad si Errol Spence kung umakyat sa 154 pounds. So huling laban niya po ni Fundora mga tol, natalo siya kay Brian Mendoza. Sa ibang banda naman, Naoya Inoue, naloko na si Inoue dito mga tol. Lagi daw bumibili ng casing ng iPhone na hawak niya. So lagi din daw may depekto. Pero sa pangatlong bili daw niya ng casing, akala daw niya iPhone 14 yung hawak niya, yun pala iPhone 13 lang. Kaya pala hindi daw nagkakasya yung binibili niyang casing para sa iPhone. Kaya naloko na dito si Naoya Inoue mga tol at pinost niya sa kanyang account. So abangan po natin ang laban niya kay Marlon Tapales sa December na po yan. Sabi nga ni Bam Arum mga tol, after that fight, kung wala na raw magandang laban para kay Inoue sa 122 pounds, i-consider nila yung pag-akyat niya sa featherweight division. Parang inaasahan agad ng kampo ni Inoue na mananalo sila kontra Marlon Tapales. Samantala ayon sa post ni Silverboys TV kahapon mga tol, binahagi niya ang pag-uusap ni Sean Gibbons at pambansang kamao Manny Pacquiao. Pinanood niya po nilang parehas yung laban ni Vincent Astrolabio. Wala naman naging pahayag dyan sa Ipakman mga tol kundi nanood lang. Sa ibang banda naman, katawaan ni Boss Toyo at Cuadro Alas Casimero. So nagsuntukan na nga mga tol. Kumbaga nagpapawis lang si Boss Toyo at inispar niya si Cuadro Alas. Sa akin mga tol, puspusan ang training ni Casimero para sa paparating na laban. Dinayo na nga siya ng kanyang promoter para masigurado kung maayos ang kondisyon niya para sa darating na laban. So hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.